Napansin ko lang ito si Ridon pag nagsasalita. Yung parang gigil na gigil siya kay Vice President Sara na parang nagmamadali siya na ma-impeach. Na parang pag nagsasalita siya, yun na lang yung kanyang mundo. Wala nang problemang iba kung hindi si Vice President Sara. Ridon, 140 na ang diesel. Bumaba na yung krudo sa pandaigdigan na presyo, pero tayo wala pa rin. Ikaw, Sara Duterte ka pa rin. Oy, shoutout muna pala kay Brother Bombay, no? Kay Brother Boyax, si Boss Bombay. Brother, may condolences at sa lahat ng mga agilyon, nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong ina. At nakikiramay kami bilang iyong mga kapatid sa agilyon. Ituloy natin. Ridon, yung Pangulo ng Pilipinas ay nasasangkot sa korupsyon. At yung mga kasama mo dyan sa Kongreso, nasasangkot din sa anomalya ng flood control. Bakit hindi kayo mag-unahan dyan at mag-imbestiga kung ano ba talaga nangyari dyan? Bakit parang silent night? Parang yung mundo nyo umiikot lang kay BP Sara. Alam nyo, ito yung tingin ko. Kaya nyo ginagawa yan dahil pag si BP Sara ang maging Pangulo, ang mangyayari dyan, uunahin niyang imbestigahan yung partisipasyon ng mga politiko sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Alam nyo, ito yung katotohanan. Si BP Sara lang ang hindi involved sa flood control. Lahat ng nandyan involved ng flood control. Hindi natin alam kung ikaw involved ka o hindi dahil ngayon ka lang naging congressman uli according to you. O di ba? Ngayon ka lang naging congressman. So, kumbaga, hindi mo tinatanggap na yung ginawa ng party list mo sa Ro Bicol noong mga nakaraan ay hindi mo act o hindi mo kagagawan dahil sabi mo nga, hindi ka pa-member noon. Pero alam mo, being a party list, the act of your party should affect you. Pero it's beside the point. Ito na lang. Pag si VP Sara na ang maging Pangulo, ang magiging una niyang gagawin sa tingin ko at nararamdaman ko, ipaghiganti ang taong bayan sa pagnanakaw na ginawa ng mga politikong hindi mahawak-hawakan, hindi madisiplina at talaga naman sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng bayan. Sayang ang bayot.